Okay guys, hello and welcome. Good day sa inyong lahat. My name is Justin Reyeta and we are here dito sa Seafront Residences, San Juan. In this video, we're going to show you this house, the House 100. This house is ready for occupancy. Itong bahay na ito is meron ng may-ari pero hindi pa siya nagagamit. This is a fresh house pero ito yung raw version. Ito yung pag tinurn over sa atin yung bahay na to is ito yung maaari nating makita dito sa Seafront. Welcome sa House and Lot Finder PH. To start with this house, we've got our car here na SUV siya. Kita-kita natin na kasyang-kasya siya. Mention ko lang guys, yung size ng bahay na to or ng lote na to is 200 square meters and the floor area is 100 square meters. Okay, so tara dito guys. Ayan. So ang main attraction ng Seafront Residences, ang nagustuhan ko dito is yung kanilang focus on a industrial design. So makikita natin kung titingnan natin or makikita natin sa mga bahay parang hindi pa finish yung ganitong style pero yan na po talaga siya. That's yun talaga yung trademark ng Seafront. So this one, ito yung ating unang entrance pero ito yung likod ng bahay. Ang talagang entrance niyan sa harapan is meron tayong dalawang entrance. Napapakita ko sa inyo mamaya. Okay, so dito tayo muna na mag-start sa likod and supposedly this is your service area. And meron siyang access dito sa maid's room and sa ating mismong first floor. Okay, so this is the kitchen. Meron na siyang ready sink, ready to use sink. Meron tayong outlet dito. And supposedly you can just add some cabinets here for your dirty kitchen. At pwede nyo siyang gamitin itong part na to for your laundry area, for your service area. And so ito yung isa nating access point going sa harap ng bahay. Okay, samahan niyo muna ako dito guys. Ayan. Okay. Ayan. So ito yung tinatawag natin na greenbelt part of the Seafront Residences in which hindi karsada yung harapan ng bahay. Kasi palaging ang norm kapag may bahay ka, harapan syempre karsada pero dito likod kasi accessible talaga yung garahe sa likod. So sa harapan ng bahay, malinis na malinis. Park, greenbelt, is the greenery, is the serene look and feel of this property here in Seafront. Although marami pa kaming properties na available dito, this one is just the RFO unit house 100 square meters. Kaya 100 siya square meters. So yeah, this is the front of the house. Yeah, when we show them this. This is the front of the house, very unique. Ito isa sa mga nagustuhan ko dito sa Seafront Residences is yung styles ng bahay nila. Yun nga, industrial look and they sticked on the earth colors which is very pleasing sa mata. Okay, so tara dito sa loob guys. Punta tayo ngayon sa ating actually doon sa count ng bahay na 3 bedrooms, 2 toilet room dito and yung toilet hindi siya kasama doon sa count, right? This is the maid's quarter, the maid's area. Meron siyang, kung isasama natin as bedroom, siguro wag na lang, no? Pero this is the first, and meron siyang, di ba, ensuite, di ba, toilet and bath, right? Meron siyang sarili. Okay, so, very spacious niya, and yung tiles niya hanggang dito na sa kalahati. And kita naman natin na lahat pinturado na. Okay, so, speaking of access of the air, lagi tayong lahat mandatory talaga na lahat ng kwarto merong windows. Okay. Okay, this is the access naman sa ating first floor. Kung mapapansin natin, meron na tayong tiled ceramic. And guys, pagpasensyahan nyo na kasi hindi pa nalilinis yung bahay. Nasa ibang bansa yung may-ari. So first, ito yung ating powder room sa loob. So mamaya na natin muna papakita yung main living room and the dining room. So, guys, yung height ko is 5'9". Para meron din kayo, kung kayo man as OFW, meron kayong idea kung gaano siya kalaki. Kung 5'9 ako, so may imagine nyo na kung gaano siya. So, bathroom fixtures, kompleto na, ready to use na. Actually, yung gripo na dinas namin doon sa taas kanina,
medyo nag-brown siya, to be honest, kasi hindi siya nagagamit for the longest time. Na wala yung may-ari dito sa bahay. Parang umuwi lang siya for turnover and then umalis na ulit. And then, change of plans, decided to sell the house. So, meron tayong sink dito, which is hindi siya yung typical sink. Yeah, so, bathroom fixtures, tissue holder, meron na tayong toilet bowl at sink. At kasama na to. Ito yung maganda sa mga RFO unit na binibenta natin, na kung ano yung nakita nyo, what can you expect sa nakita nyo, yun na talaga yung makukuha natin. So, dito tayo ngayon sa malaking part ng bahay. Very spacious, guys. Meron tayong plenty of glasses all around. Kasi dahil ito ay seafront, mas mahalaga na yung hangin, guys, is tagusan dito sa loob ng bahay natin. Kung sa ilaw at ilaw lang din nga, kahit hindi ko nabuksan to, kahit hindi natin nabuksan yan, makakasave tayo ng energy kasi yung ilaw is pumapasok talaga sa atin at saka yung hangin. Alright. So this is the proposed side of the house na siguro for the living area. So yung isa namin binidyo dun dati, nandito yung sofa and this is the entertainment system, which is kaya nga nandito yung ating mga saksakan. So dito seafront, nire-recommend namin na gumamit kayo ng split type air conditioning, which is marami kayong pwedeng paglagyan dito ng mga compressor natin. Okay, so labas muna tayo guys dito sa ating malaking part of the house. Alright. Usually guys, sa mga bahay na feature namin dito, yung malaking part of the house, the extra lot, is para talaga sa mga sasakyan. This one, para talaga sa garden or sa happenings. Siyempre, pag mag-invite tayo ng mga friends natin, we can just imagine, kung pwede lang maglagay dito ng kubo, ng garden, ng mini pool, kasyang-kasya dito guys. And kung kayo ay mag-invest dito sa seafront, magagamit nyo siya as for Airbnb. Kasi hindi siya natitirahan. So ito yung ating first access kanina. Ito yung ating access dito papunta sa ating garden area. Na nandito, sabi ko nga kanina, is yung ating carport ay nasa likod. So itong the big lot part of the house, part of the lot is for your garden and your mini pool, or pagka meron tayong mga bisita, dito ang supposedly na tambayan. Alright? So pinakamagandang location. Siyempre, ayaw nating magkagulo sa loob ng bahay, no? So ito yung ating front access naman. Okay. Na kanina, nakita na natin yung labas, pero saglit lang natin dito. Ayan, para makita natin. Ito talaga yung main door, main ng house. So kasama na lahat dito is yung fence, yung bakod ng bahay, in which hindi siya common sa mga bahay na nasa subdivision, which is kayo pa yung magpapalagay ng bakod nyo. The whole house is talagang na siya. Meron ng wall, right? So let's go back inside of this house. Once again guys, dito kayo sa House and Lot Finder PH, and yung presyo ng bahay na to is guys, mention ko lang na mas mura siya compared sa original price ng ganitong uri ng klase ng bahay if you're going to go direct on the office of the seafront. Meron ng owner kasi ng bahay nito, which is mas maganda, makakatipid tayo doon. Okay, so if you're looking for a house, nakapag-inquire na kayo dito, nagtanong kayo yung presyo, mabibigyan namin ng mas mababang presyo sa inyo, yung bahay na to. Okay, so ngayon guys, I'm going a bit into detail sa bahay na ito kasi nakakatuwa na i-point out natin na yung kanilang mga materials like switches is hindi substandard. Ibinagay pa rin nila sa family of colors ng house na ito. Okay, so mapapansin natin dito ngayon, guys, yung ating stairs is cemented pa. Wala pang siyang tiles, and that's the default turnover ng bahay talaga na ito. Ayun. Okay, meron tayo ditong winding area, meron tayo ditong halos dalawang landing area na tinatawag, at malalaki siya for safety, napakaganda. Alright, so dito makapaglagay ka ng chandelier dito is very good or very advisable kasi stairs, we need to have a safe space for the kids or sa ating mga guests. Okay, ayan, ang sarap ng hangin. So ngayon, ito yung ating pagpasok na at pag-akita dito, this is our first window.
Nga pala guys, to mention, lahat ng windows natin dito is a thin glass of sliding windows. Yan. We can make sure the air nakakapag-circulate siya sa buong bahay. This is the first bedroom guys. Meron tayong L-shaped window dito. Napaka-elegant, napaka-minimalist, black tapos white, and hindi siya, yung mga bezels niya, napansin ko, maliliit. And the best, kasi parang mas bumabagay siya dun sa industrial design ng bahay natin. So, yan. Ayan. So, ito guys, ito yung front ng bahay. Yung ating master's bedroom, meron siyang access to makita rin tong harapan na mas malaki pa nga. Pero dito, meron ka rin access dito sa ating first bedroom. Meron ka rin muni-muni time. Di ba? Ayan. So, meron ka rin access dito. Ayan. So, yung fresh air. By the way guys, ito nakikita natin na location ng bahay na to. Ito na to. Ito na mismo yung bahay na pinapresent namin na House 100. Kung ano yung nakikita nyo dito ngayon, kung anong location ng bahay na nakikita dito ngayon, yun na siya. Okay, meron tayong mini corridor dito accessing all the rooms. The first bedroom na pinuntahan natin kanina, and this is the second bedroom. Okay. Advice ko dito, very square-shaped room for an office or for a single bed. For our case, a bunk bed. Meron double deck kasi uso yan, yung mga loft type, which is very, very good space saver, lalo na sa mga square space type room. Meron din siyang windows, di kailangan mawala ang window sa bawat bedroom, which is very, very good dito sa bahay na ito. +1 yung sa akin. Dito naman tayo sa common toilet and bath, which is meron din siyang complete bathroom fixtures. Sabi ko nga sa inyo, yung mga switch natin dito, pare-pareho ng kulay, gray, and ang ganda. What you see is what you get. Guys, meron pang plastic. May plastic pa. So talagang bagong-bago. Wala pang nakagamit ng bahay na to. Hindi pa natitirahan. Makukuha nyo ng mas mura compared sa original price. Okay? Just contact this number here. And these details. Right. Ito yung sinasabi namin kanina. Sink. Patunay na hindi pa nagagamit yung bahay kapag hindi matagal na hindi natitirahan. Siguro ilang couple of months pagka turnover. Medyo brownish yung tubig. So, gotta be honest right there. So, ito yung ating toilet and bowl. Yan. Hindi siya yung typical na, So, meron siyang first pressure, first flow ng tubig. Ito yung mas malakas na flow ng tubig. Okay. Okay, dito naman tayo sa pinaka-paborito kong place. Siyempre, pinaka-paborito nating master's bedroom. Okay, imagine you guys, if you got this house, you have the opportunity to have a very good morning, di ba? Every morning is good. Okay, kung meron kayong bad time or bad mood kahapon, you can just reset right on your own bedroom. Okay, kasi so open these windows, you can accept all the blessing of the fresh air from the sea breeze, right? So, and not that, meron pa tayong access sa internet, 1, 2, 3, 4 na tawag dito? Outlets. Alright, so you can just decide kung anong ilalagay nyo dito. Alright, so this is the master's toilet and bath, the onsu toilet and bath na syempre kapag pagkagising natin sa umaga, hindi na tayo bababa o magigising pa yung mga dadaanan natin na kwarto para makapag-CR lang tayo. Meron ka na sariling toilet and bath at meron ka pang sariling malaking window na ang open niya is hindi pa slide. Palabas siya. Diba para yung typical na Filipino house na kapag kami nangaharang, nagaganyan ka lang. Diba? Alright, hello guys. Joke lang. Pero yun nga, included na tong lahat na nakikita natin dito, bathroom fixtures, granite. Hindi siya lumalayo sa family of colors of this house. Ito naman ang pinaka-paborito kong location dito sa bahay na ito. Siyempre, tambay-tambay, magpipinsan, lover, kaklase. Gustong-gusto ko tong location na to kasi nga, let's go! Let's go! Kita mo yung buong Greenbelt. Kasi sinabi ko nga sa inyo kanina, ito na yung bahay mismo na binebenta. So, you can just see here all the houses na merong. Pakita ko sa inyo mamaya yung natin, yung rooftop. Right? And yun nga, sabi ko sa inyo, pwede kayong maglagay dito ng mga compressor ng aircon kung meron kayong
split type aircon. Okay. Ganda, no? Very sulit. Dito yung dagat, ito naman yung greenbelt. Woo! Let's go! Okay, so bago tayo pumunta sa ating third level, hindi siya ganun kalakihan kasi laki ng floor ng first and second. Pero, isa din yun sa pinakapaborito kong part. Kasi nature guy ako eh. Nag-hiking ako, o nagbabarbecue ako sa tabi ng dagat. Which is you can get both of that dito sa bahay na to, ano? So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, yung hindi siya window na nabubuksan, siya is access of light. And for aesthetic purposes, light, makakas-conserve ka ng energy kahit hindi ka magbukas ng kuryente dito sa part na to. Alright, syempre tuwing gabi. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, mahilig ako mag-barbecue, mahilig ako tumambay. Ito ang tatambayan ko, syempre. Pinakamataas na parte ng bahay na meron siyang kaunting ganyan. Pinakamataas na parte ng bahay na pwede ako mag-workout, pwede ako mag-barbecue. And ganda. Ganda ng view dito. Kita na dito yung dagat, guys. Ewan ko lang makikita sa video. Kita na dito yung dagat and yung ating clubhouse nandun siya. Alright, that's it. Okay, house recap. This is a 100 square meter floor area house na meron siyang 200 square meter na lot area. So, meron siyang 3 levels. Ito nga yung third level natin. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero this will serve its best purpose lalo sa mga gustong tumambay or gustong mag-barbecue na syempre marami tayong bisita kung tayo na sa garden. So dito na ako tatambay mga for chill or hangouts or tayo jamming session natin. Okay, so by the way guys, subscribe on our channel para updated kayo sa mga susunod namin na videos, and you can just click here on this video para makita nyo yung condo naman dito sa lugar na to, which is the Villas. So, my name is Justin Rieta and see you on our next video. See you guys. Yeah. Okay.